everyone! So nakita nyo na ang aking munting teacup. Ibig sabihin, simula na ng 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. So sasabayan nyo kami sa pag-inom ng mainit na tsaa at ang kasama natin ngayon ay walang iba kung hindi si Adela L. Yap. So mag-hello ka muna sa ating lolos and lolas. Hello po, magandang hapon po sa inyo mga kapwa ko ka-senior. Wow, so introduction pa lang ho, inako na niya na kapwa ko ka-senior. So ibig sabihin aminado, no? Yes, so maya-maya lang ay may age reveal tayo, pero pansamantala, lasapin natin ang ating mainit na tsaa. Binigyan tayo ng pagkakataon na magkwentuhan ngayong hapon. At alam nyo, dahil Pebrero na, sana tinutuloy po natin yung mga natutunan natin sa mga nauna nating speakers, lalong-lalo na yung kay Sir Tobit Ibanez, kasi yun ay pagpapalakas ng puso. Ngayon din naman, yung anatomical heart. Health issue kasi yun, health concern. Pero ngayon, usaping puso pa rin tayo kasi ang ating pagkukwentuhan ay only love. Adela, unang tanong agad, ano ba, only love o only rice? Only love? Oh? Kasi wala na pasay na ako doon sa only rice, di ba? Kasi pag nagkakaedad na talaga, bawas-bawas. Naku, sinabi mo na yan, nagkakaedad, bawas-bawas na sa kanin lang ho. Oo, kanin pa lang. Pero sa pagmamahal, mukhang punong-puno pa ng pagmamahal si Adela. So, batiin mo naman, mukhang bukas ay birthday agad. Agad-agad. Batiin mo, shout out mo na. Maligayang kaarawan sa aking kabiyak. Wow, kabiyak no? Sa aking, tawag ko na lagi ng boyfriend kasi ganun daw dapat para laging parang sweet, ganun. Pero yung asawa ko ay birthday niya, February 3, 70 years old na siya. Wow, so, talaga naman. Napakagandang biyaya. Talagang member na ng senior. Pero dahil only love ang ating pinag-uusapan, hayaan muna natin, Adela, na kausapin tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Dahil itong only love, hindi kakayanin nino man ang magmahal kung hindi una muna tayong minahal ng Diyos. Ito po ay hango sa Old Testament, sa Exodus chapter 34, verses 5 and 6. Yahweh the Lord, the God of compassion and mercy, I am slow to anger and filled with unfailing love and faithfulness. I lavish unfailing love to 1,000 generations. I forgive iniquity, rebellion, and sin, but I do not excuse the guilty. I lay the sins of the parents upon their children and grandchildren. The entire family is affected, even children in the 3rd and 4th generations. My dear lolos and lolas, titos and titas, the word of the Lord. Thanks be to God. So, maganda yung ating pagbasa, no? Pinapatunayan ni Yahweh sa Old Testament pa ito na yung kanyang pagmamahal is an unfailing love. So, tayo, syempre, kataga natin yung only love, di ba? Unlimited. Parang bottomless iced tea rin. Pero nakita natin sa salita ng Diyos, unfailing, hinding-hindi ka bibiguin nung pagmamahal na yun ng Diyos. At ang sabi nga, bibit-bitin hanggang 3rd and 4th generation. So Adele, kumusta ba? Ikaw ay Lawan, Miss Lawan ka ng dalaga. Taga saan ba ang Lawan family? So yung Lawan, yung sa tatay ko ay taga Kabagan Isabela. Tapos yung sa nanay ko naman, Madriaga yon. So, sa naman sa Ilocos, Abra naman ang kanyang So, mga Ilocano, Ilocano ang talaga. Usapan. Usapan. So, ganun ba ang usapan sa inyong bahay nung araw, nung bata kayo? Oo, nung bata ko, kasi sa probinsya ako pinanganak, so yung salita namin doon sa tatay ko ay Ibanag. So, yun ang alam kong salita. So, marunong ka talaga? Marunong ako nung salita nun sa tatay ko, pero yung sa nanay ko kasi, hindi pa ako nakarating doon sa bayan ng nanay ko. Pero sa tatay ko kasi, doon kami ipinanganak sa Isabela. Okay. So, malaki ba ang pamilya ng tatay at nanay? Oo, malaking pamilya, pareho.
Yung sa tatay ko ay sobrang laki, meron pang kambal doon eh. Oo, so parang kaya ang baby lang nila ay nasa 14, 16, parang ganon. Kasi iba naabutan ko pero iba hindi. Pero ang total nilang magkakapatid, 16. 16, oo. O, yun ho, Anli unlimited children ho, labing-ani. Paramihan yata nung panahon Pero parang na yun. ang kwentada dun, 15 lang, ano? Oo. Kasi sabi mo, may Isa. kambal. Oo, may kambal. So, sa side naman ng Madriaga, sa iyong mother, yung malaki din ang pamilya nung sa nanay ko, nasa 10 din sila. wow, Anli ho talaga. Oo, Anli Anli. number of children, Oo. 16 and 10. Pero nung pinagsama na silang mag-asawa, ilan naman kayong magkakapatid Ayan. ngayon? So ito nga yung second generation na isinalin sa kanila ng malaking pamilya. So 10 kami magkakapatid. Wow. Oo. Maintain na, maintenance mode talaga. Oo, Hindi inabot yung 10. 16, pero at least yung 10. Parang Adela, parang minimum sa lahi nyo, 10 eh. oo. So kayong 10, buhay lahat Buhay yan. lahat yun. Oo, So buhay sabay-sabay kayong lumaki niyan. Oo, nagpapang-apang-abot. Iba, 1 taon yung pagitan, gano'n, meron 2, gano'n. Ikaw pang ilan ka? Bali, pang-4 ako. Pang-apat. 2 lang kasi kaming babae sa 10 magkakapatid. Oh, so Dalawa lahat lang. pala yan lalaki. Lalaki, oo, 2 Eh lang di kami. mutsyang-mutya kayo. Oo. Yan ang kataga ng mga lolos and lolas natin nung araw. Minumutya, di ba? Oo, bantay So hindi sarado. naman kayo balagoong. Bantay sarado sa mga lalaking kapatid. Talaga. Oo. So lahat kayo sa probinsya Oo. lumaki? Bali, yung 3 dito na pinanganak sa Maynila. Kasi nung lumipat na kami dito sa Maynila, dito ipinanganak yung 3. Pero yung 7, doon lahat sa probinsya. Kasi dati, yung tatay ko ay dito nagtatrabaho sa Maynila, tapos iniwan kami, doon kami sa probinsya. So weekend lang siya uuwi. So yun, kaya siguro dumami kami. Kasi weekend, uuwin tatay ko, di ba? Ayan, nagdagan na. Tapos inuwi na kami dito sa Maynila kasi nga, parang tatay ko din siguro, nahihirapan na din, magbabalik-balik. Weekend lang siya uuwi. So, inilipat kami. Sa Makati kami nag-stay. Doon, tumagal na kami doon sa Makati. So doon na kayo nagpirme. So Oo, Makati na talaga kayo. 1969 by then. So, Del, nakakatuwang isipin, no? Kung 16 kayo, plus mommy and daddy mo pa, di 18 yan. Sinabi So, mo. pag nagbabiyahe kayo, kumusta Oo. ang senaryo? Actually, unahin natin doon sa pagkain. Doon sa pagkain pa lang, kailangan i-divide ng nanay ko by plate. O yung talagang may mahabang kaming kainan na gano'n. So, kailangan talaga kanya-kanyang plato yon. Otherwise, meron talaga hindi makakakain. Ganon. So, kahit anong pagkain, bawa may pasalubong, paghahati-hatiin talaga yun ng nanay ko para lahat. Paano yun, Adela? Eh di ang daming pinggan na Oo, hinuhugasan, ang sinabi daming mo. basong Oo, hinuhugasan. kaya yung pagkainan namin, alam mo yung Ate James, yung lata, alam mo, yung sabi nilang, yero, di ba? Yun yung sartin tawag nila doon eh. Yun yung aming Ano ba yan, yung parang sa kantin? Oo, yung yung may, ganon. may ganun-ganon. Oo, lata siya, parang Oo, gano'n. oo. So, yun yung plato namin. Paano ang So, hatian nyo ng trabaho? Ayun, kami mga babae, kaming 2, tsaka nanay ko. So, naglalaba, maglilinis, ganon. Gugas ng plato, so yun. Tapos yung mga kapatid kong lalaki, sila yung nag-iigib, nangangahoy, ganon ko. Tapos papakain ng mga hayop, yun, yung mga trabaho ng mga kapatid kong lalaki. So, dun sa 16 na yon, meron bang panahon na nagtatakasan ba kayo? Nagtataguan Oo. ba kayo sa trabaho? Oo, meron ganon, meron talaga. May takasan, kunyari may gagawin, kunyari merong merong pupuntahan. So, mag-escape talaga. So, ginagawa namin takasan sa trabaho. Paano yan? Pag pumapasok kayo, Oh, di para balatsoy. kayong school bus, paano yan? Oo. Maganda doon, Ate Gaines, kasi yung eskwelahan naman namin doon na sa probinsya kasi kahit malayo, nilalakad eh. Di sabay-sabay kayo oo, niyan. Oo, sabay-sabay. Meron din separate na sa probinsya, meron din separate na high school. So yung mga kapatid kong nauna ay yung mga panganay ganon. So nauna silang papasok kasi sa school naman doon sa probinsya maghapon yun eh, di ba? Uuwi. So maganda doon kasi yung kuya ko, since wala naman kasi yung tatay ko, so yung kuya ko yung yung parang tatay. Oh. Oo. So siya yung taga-utos sa amin. Ayan, So yung parang kuya. naging katuwang siya ng nanay Oo, ng mo, nanay ng ko. pagpapalaki sa inyo. Kasi pagpapalaki. may discipline part na Oo. tinatawag. At saka mas takot kami doon sa kuya ko kaysa doon sa tatay ko. Talaga? Kasi siya yung kasama namin, di katulad sa tatay ko na
pag dumating, mga 2 days lang siya, uwi na naman ulit. Mali kasi dito magtatrabaho sa Manila. Karpintero kasi yung tatay ko. So, hanggang ilang taon siya? Anong kanyang inilagi sa mundo, ang iyong father? Maagang namatay yung tatay ko, 65. Namatay na siya, oo. So, maaga pa ba yun? Oo, Pero umabot siya ng senior, di ba? Umabot siya ng senior, oo. Yun. So, naiwan ka na sa pangangalaga ng iyong ina. Mag-shoutout ka kay Nanay Catalina. Ay, Lola kasi tawag namin sa kanya. Sana mapanood mo to. Kasi alam ko namimiss na rin kita kasi nandun ka na sa Antipolo nag-stay. So, baya mo pagka sabihin ko panoorin natin ito. Sabay. So, age reveal, hindi mo na age ang i-reveal. Oo. Age ni Lola Catalina. Ngayon ay 87 siya, 87 years old na siya. Sa March 23 ay 88 na siya. Wow, let us praise the Lord. So, doing Wow, 88, doble 8. At nakita niya ba lahat ang kanyang mga apo? Oo, at ang dami pa, and counting. And counting, nadadagdagan pa ba? May dumating na 3 baby na mga bagong panganak. Talaga? So, in counting. So, mas Pero dumadami. Yan ay apo na sa tuhod. tuhod. Yun So, yung meron na dumadami. siya. Oo, Okay. meron na siya. So, alam mo ba ang bilang nyo lahat? Hindi. Yung unang apo? Oo, hindi ko na alam yung iba eh. Kasi yung iba kasi nasa ibang lugar. Nadadagdag ng Oo, nadadagdag. Oo. Kumusta naman ang buhay mo bilang anak sa isang tumatandang nanay? Ngayon. Kasi baliktad di ba? Nung Oo. araw, lahat kayo Oo. inaalagaan niya at 16 kayo. Totoo. Pero ngayon na tumanda na siya, medyo baliktad na yata yan, hindi Oo. ba? Ano naman ang naging relasyon mo sa kanya, sa kanyang pagtanda? Maganda ngayon kasi kahit na, siyempre yung mga lalaki hindi mo maasahan sa mag-iintindi, di ba? So kaming dalawa nung kapatid ko, ni ate ko, kaming dalawa yung nag-aasikaso, nag-iintindi. So nung hindi ako nagkasakit pa, ako muna yung nag-iintindi sa kanya, dadalhin sa doktor, mga ganon. Tapos yung mga pangangailangan niya. Tapos yung minsan na nakakalungkot kasi yung sa age niya ngayon ay nahirapan na kami mag-communicate kasi hindi na siya nakakarinig. So, kailangan na lang talaga yung parang baby na bibigyan mo talaga ng maraming pasensya. Lahat ng, minsan may hiningi siya pag sinabi niya, ganon. So, ganon na siya. Pero salamat sa Diyos kasi mabait siya na may edad na gano'n. Nakatulad na meron kasi akong tiya na tumanda pero sobrang makulit. O yung uncle ko nasa tabing bahay lang namin. Kapatid yun ng tatay ko. Pero yung pagkamatanda niya ay medyo naging parang pabigat do sa mga anak. So, sobrang papasalamat ako kasi yung nanay ko hindi ganon. Oo, mabait siya, masunurin siya. Pag dati, siya yung susunod kami sa kanya. Pero ngayon, kailangan sumunod na siya sa amin. Pero nung nanay pa siya noon, nung bata pa siya, ano ba siya? Stricto ba siya? Oo. Ano ba style niya ng pagiging nanay sa inyo? Kasi 16 kayo, hindi biro yun eh. Oo. Kasi since siya nga yung lagi namin kasama. Ay, 10 lang pala, 10. Kasi since sa probinsya kasi siya lagi yung kasama namin. So yung tatay ko hindi masyado nagdisiplina sa amin. So siya talaga yung nagdidisiplina na mamalo, ganon. Tapos, nakatikim ka ba ng palo? Oo, nakatikim ako ng palo sa nanay ko. Oo. Maano siya, talagang lahat. Natatandaan mo ba bakit ka napalo? Natatandaan ko nun kaya ako napalo kasi hindi ako pumasok. Nandun ako nagtambay sa simbahan. Tapos may tita ako, nakita niya na ako. Pag-uwi ko, pinalo niya ako. Kasi hindi ako pumasok. Ano ba yan? Dalagita ka na ba niya? Siguro mga nasa grade 5 ako, gano'n. Bata ka pa lang, taong simbahan ka na, Dela. Pero maganda, di ba? Doon ako nagtambay sa bahay. Hindi doon, sa bahay nandiyan simbahan, hindi doon sa mga barka-barkada, no? So doon lang ako nagpalipas ang oras. Ayun. Grabe naman yon. So, walang kapatawaran yon kahit simbahan pa, pero dahil hindi ka pumasok, palo talaga. Palo, oo. Paano kaya sa mga kapatid mong lalaki?
Oo, ayun. Palo rin ba? O mas matindi talaga? Ayun, oo, sobrang, lalo na sa mga kapatid kong mga lalaki na maliliit, yun na talagang sobrang mamalo yung nanay ko. Disciplinarian talaga siya. Pero sa tatay ko, hindi ako nakatikim ng palo sa kanya. Pero nung growing up kayo, dahil 10 nga mahirap magdisiplina niyan, di ba? Oo. Hindi naman kayo umabot sa mga tampuhan, selusan, kasi baka mas may pinapanigan, kasi ang dami ninyo. Oo. Para nakita ko yon nung sa kapatid kong panganay, tsaka dun sa pangalawa, merong ganong issue, gano'n na meron palang ganon tampo yung pangalawang kuya dun sa panganay. Kasi nga, parang medyo 2 years yata kasi yung gap nila doon. So parang mas namahal yung kuya, naibigay yung gusto. Tapos nung dumating yung pangalawa kong kapatid, parang nagkaroon ng issue. Pero ngayon okay naman kasi yung kuya ko yun na nasa LA, nasa Las Vegas, siya ngayon katulong ko magsusuporta sa mga gamot ng nanay ko. Wow. Siya ngayon. So mangyayari at mangyayari kasi pag malaki talaga yung pamilya, di ba? Kasi yung atensyon, tsaka ang nakakadami ng atensyon, pag kayo mga unang batch, parang kayo hati di ba? Sabi mo yung 3 sa Maynila na pinanganak So makikita nyo talaga yung difference ng pagpapalaki, lalo na't iba yung sa probinsya at iba yung nasa yung buhay na ninyo dito sa Manila. So, meron bang pangyayari sa buhay mo, Del? Ngayon, ikaw na tumutulong mag-alaga. Siyempre, take turns kayo. Meron bang stage sa buhay mo na kinailangan kang alagaan ng mother mo dahil sa isang mabigat na kondisyon? Oo. Naalala ko pa nung makalakasan pa nung nanay ko, nung pinanganak ko yung panganay ko, si Marla. So yung kasama ko dun sa delivery, kasama ko talaga siya kasaka yung asawa ko. So nakita ko talaga yung sobrang siya yung nahihirapan sa akin kasi di pa ako marunong mag-iri-iri ba. Kasi so, una una. So siya talaga yung nandoon sa tabi ko na umaalalay sa akin. Tapos itong lately na, nung nagkasakit na ako, yun, nagbantay din siya sa akin nung una, kasi inoperahan ako nung una sa breast. So siya yung nandoon sa tabi ko. Siya yung nagbantay pala sa akin. So, Del, nung pinagdadaanan mo yon, 3 na ang anak mo nun? Oo, 3 na. 3 na yung anak ko. So, dun sa 3 anak na yon, nandyan siya at katulong mo. Nandyan. Kasi ikaw ang anak na babae niya. Oo. No? Pero ang pinakamasaklap, okay lang yung sa panganganak, no? Inintindik at inaruga. Pero nung nagkasakit ka nga, many years ago na ba yan? Ilang taon na ba? Na ikaw'y pinagaling ni Lord? Siguro kung susumayin natin, nasa 20 years na siya. Nung inoperahan ako, nagkaroon ako ng cancer sa breast. So, matagal na yon. So, sobrang napakalaking bagay no talagang pagpapala sa akin ng Diyos. Kasi panibagong buhay na binigay sa akin. At yung only love na pinaparating sa akin ng Diyos sa pamagitan ng mga tao na sa paligid ko, lalo na yung nanay ko, yung asawa ko, at saka yung mga community. So then, 20 years ago, nung nangyari sa'yo yan, maliliit pa yung anak mo noon. Maliliit pa. So, pwede mo bang balikan? Ano yung naging fear mo nung panahon na yun na nangyayari yan sa'yo? Siguro, Ate Gaines, kung mababalikan ko, siyempre bilang isang nanay, takot kang maiwan sila. Diba? Sino yung mag-aaruga sa kanila? Sino yung mag-iintindi sa kanila? Kasi hands-on din akong mommy. Parang nakita ko rin sa nanay ko kung paano, kahit ang dami-dami namin, pero nakita ko sa nanay ko kung paano nila kami alagaan, na talagang pagdating sa school, may pagkain talaga kami. Never kaming dumating sa bahay na magbubungkal ng kaldero na walang laman, nandoon talaga yung nanay ko. So, ganun din ako nung pinanganak ko yung mga tatlo kong anak, ay hands-on ako. Kaya, great fear ko talaga yung maiwanan ko sila. Kasi alam nyo naman, di ba? Kasi pagka yung may cancer ka, alam mo kagad kung saan ka dadamputin, saan ka tutungo. Nung doon ako, ganun ako mag-isip. Nalala ko yung anak ko noon siguro bunso ko si Neil ay magpa 4 years old pa lang siya. Batang-bata. 4 years old pa lang siya. Tapos si Marla ay pag grade 3, parang ganon. So, maliliit pa talaga sila. Kaya yun yung takot ko nung nasa loob ako ng operating room, yun talaga yung
hindi, kaya parang tingin ko, parang sabi ko, ito ba yung nung binabasa ko yung tanong sa amin, only love, no? Kasi parang hindi ko to naramdaman, yung love ng God sa akin, dahil natakot ako, na bakit ako, na may mga maliliit pang anak, para bigyan niya ako ng ganung pagsubok. So, yun yung takot ko na maiwanan ko sila, at maiwanan ko din yung asawa ko na mag-isa lang niyang papalakihin yung mga anak namin. So, sobrang takot ko talaga noon. At to the point na nawala ako ng tiwala sa Diyos. Bumitiw ako sa Kanya. At hindi ko alam kung paano ko siya na nalagpasan, na hindi ako masyado kumakapit na sa Diyos that time. Kasi nga, hindi ko alam kung kailan ako gagaling, kung pagagalingin ako. Pero ngayon, ang nakakatuwa mula sa panahon na nasa kadiliman ka, na hindi mo alam ano ang magiging ending mo. Yes, may mga fears, di ba? May fears. But 20 years after, look where you are now. Andito ka ngayon sa 20%. Yes, oo nga. After 20 years, at 20%. Ang ganda ng connection natin ngayon, no? So let us praise the Lord. Give Him praise. So ngayon, Adela, dahil 20 years after yan na nililingon natin, baka naman pwede mong bigyan ng pag-asa itong mga viewers and followers natin na medyo nasa similar condition din. Maaaring hindi cancer, pero yung bang punto ng buhay na nawawalan ng pag-asa. Kasi sabi mo nga, di ba, magkapatid yan eh. Yung pananampalataya mo, yung pananalig mo, hanggang saan ka dadaling yan. At ang una palang namamatay ay ang pag-asa. So, maaari mo bang bigyan ng words of hope ang ating followers? Siguro maaari ko rin idudugtong dun sa, kasi lately lang din, siguro mga June nung inoperahan naman ako, tinanggal naman yung aking ovary. So, yung buo kong mattress, tinanggal naman. Pero alam mo, pinakamaganda dito, kasi siguro dahil nga nagbabad na ako, sa tulong din ng lay force, na tumanggap sa akin that time, na magkaroon ako ng panibagong pamilya, nahubog ako dito eh. Tapos dito, nadagdagan yung aking, dito nag-grow ako talaga sa aking pananampalataya. Kaya ditong nagkaroon na naman ako ng isang, yung sinabi, yung kanina, nung na-realize ko na during yung darkness ng buhay ko, dun sa talagang masasabi ko na hindi ko alam kung saan ako kakapit. Pero ito nung nagkaroon ako ng panibago na namang, hindi ko masabi na pagsubok sa akin ng Diyos, o talagang binigyan niya ako na ganito para, kasi ang ano ko do, ang reflection ko dito ay, the more na binibigyan ako ng Diyos ng ganito, the more ako kumakapit. Parang parang pag sinasabi na parang powerless ka, parang nawawalan na ako ng lakas, the more na kumakapit ako sa Diyos. Kaya nung inoperahan na naman ako, last year lang, ay iba na yung pananaw ko eh. Iba na, hindi ko na tinitignan as in na parang pagsubok na naman ba ito sa akin ng Diyos. Hindi ko na eh. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi binigyan niya ako ng ganito. Parang the more pala ako kakapit sa Kanya, the more pala ako lalong mananalig sa Kanya. So ganun ko siya tinignan. Kaya yung dasal ko nung inoperan ako, kasi sobrang iba yung naramdaman ko nung una. Ang laging dasal ko, ang laging reflection ko yung finding Jesus in the temple. Kasi yung naramdaman nung nanay na nawala yung anak niya. Yung pag-aalala. O yung pag-alala. So ang pakiramdam ko doon ay ayoko mawala yung Diyos. Ayoko mawala si Jesus sa buhay ko dahil wala na ako ng tiwala, dahil baka matakot na naman ako. So, yun yung reflection ko. And then, nabasa ko na lang na persevere in all the pain. No? Dapat maging matibay ako doon. So, sa lahat pala ng mga pain na doon, nandun ng Diyos. So, kakapitan mo talaga siya para hindi ka mawala ng pag-asa. Kasi sabi ko, Lord, kung ito na siya, kung dito na lang talaga yung buhay ko, ganun ko na siya tinatanggap. Kasi siya naman talaga yung kakapitan ko eh. Pero so, Adela, ang nakakagulat, kung kailan mo tinanggap, ano naman na naging resulta?
Oo. Mentras mong tinanggap, lalo naman dinugtungan Oo. ng Diyos ang Totoo. iyong buhay. Tapos nung ano nga, ilang buwan na lang, sabi ko, kala ko, kasi in-advise pa ako na kailangan mag-radiotherapy, ganon-ganon. So, hindi ko na yung ginawa eh. Kasi sabi ko, kung ito na eh, di ba? So, kasi katawan mo na ito, Panginoon. Every time na nagre-receive ako ng communion, andito ka na sa buhay ko eh. So, kung kailangan ko pang gawin yun, siguro hindi na. Kasi at my age, 64 years old na ako, so, ready na ako anytime. Nako. Ganun ko na siya tinitignan ngayon. Matinding pagkilala na sa Diyos yan. Pagka umabot ka sa stage talaga that you are ready. Let us praise the Lord. Pero huling katanungan, napakabuti ng Diyos sa'yo. So nangyari yan 20 years ago, yung pala pinagtibay ka lang. Para nung ito naman, dumating na naman itong challenge na ito sa'yo. Pero this time, paano yung takot mo naman for your mother? Kasi, di ba, dumating muli yung sakit, di ba? Pero nalagpasan mo naman. Pero hindi ba kasama sa naging takot mo yung paano na yung nanay mo? Kasi paano niya ito tatanggapin? Actually, Ate Guys, tinago ko nga yung sa nanay ko kasi ayoko mag-alala siya. Ayoko na siyang bigyan ng, alam mo, napakaano kasi nun eh. Nag-iisip kagad siya. So, yung parang sa age niya, parang sabi ko, hindi niya nakakayanin. So talagang dinesisyonan mong ilihim talaga? Hindi ko sinabi sa kanya. Sinabi ko lang sa kanya na, operahan ako. Parang ganun lang. Sabi ko, parang nanganak lang ako na cesarean na eh. Ganun lang sabi ko sa kanya. Pero walang ganun na merong cancerous siya, na stage akong ganito. Hindi ko na yung kinuwento sa kanya. So kailan na lang niya ito nalaman? Hindi pa. So ngayon malalaman niya. Kasi nanonood na siya. Hindi ko talaga kinuwento. Pero napakaganda po nitong ating pinagkukwentuhan kasi posible lang yung only love kung bubuksan natin talaga yung ating puso. At parang magiging mas malalim yung pagtanggap ng only love pag may pinagdaanan. Nakadiliman talaga dun sa buhay na sa pangyayari sa buhay ni Adela, pero kita niyo naman buhay na buhay siya, no? At ganun pa rin naman yung takot niya na mag-alala ang kanyang nanay. So imagine, hindi lang pala yan nagaganap early on sa buhay, ano? Kahit pala nasa pagtanda natin, hindi pala nagbabago yung pagmamahal na yun sa ating mga nanay, lalo na sa mga nagkakaedad. So Adela, marami pa akong gustong itanong sa'yo at sana sa susunod na Lunes ay aanyayahan kita muli kasama ng iyong asawa, no? At mapagkwentuhan naman natin ang only love ninyong dalawa. Okay. But for now, baka pwede mo kaming i-lead sa panalangin kasi sigurado ako lolos and lolos natin ay kailangan din ng panalangin, pati na ng mga taong nangangalaga sa kanila. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord, thank you for the rare gift of having an 87-year-old mother and still counting. May I be a true gift to Nanay Catalina. May my daily care for her always be a gift to you. May the Holy Spirit dwell amongst us, her children, as we shower her with care while we still have the chance. Amen. Let us praise the Lord. Amen. So, hindi po dito nagtatapos. Muli tayong magkikita. Lagi na tayong magkikita kasi only love eh. So, yung serye natin, only serye din, di ba? So, hindi goodbye for Adela. Muli siyang magbabalik sa next Monday. Kaya kita-kita po tayo muli. Bye-bye!